What's up mga boss? Ngayong araw na to ay mag-upgrade kami ng aming Smash 115. Ano to? 6.0 left. Stock valve. Ito lang ikakabit namin, i-upgrade. Tapos ito kasing Smash to ay naka 57 bore na siya. So kailangan namin na mag-upgrade ng cam. So ito po 'yon. 6.0 left at meron na din bearing at saka yung valve spring papalitan din namin para hindi siya masisira agad. Tsaka yung sprocket din, rear sprocket, paliliitin namin dahil malakas na yung motor, so kailangan namin ng maliit. So bago namin yun ikabit, tatanggalin muna namin yung mga fairings kasama yung aking pinaka magaling na assistant mechanic, Jubel kasi ninyo. At ako pala yung chief mechanic nila. Ako pala si Roel, the mechanic, mekanikong hindi perfecto. Kaya let's go! So mga boss, first vlog pa namin to. Tsaka pagbuhan pa lang kami pagdating sa vlog. Kaya pagpasensyahan nyo na. Tsaka disclaimer lang po, hindi po kami perfecto, hindi po kami magaling. Tatry lang namin na makaya namin kung anong gagawin namin. Tsaka para lang po sa mga baguhan, sana po ay may makuha kayong konting kaalaman sa aming gagawin. Para po sa mga bago pa, medyo mahirap i-trace ang captain center ng Smash 115 dahil napakaliit lang ng timing mark ng nasa peephole. So kung ito ang babasihan natin, dapat ay buksan natin to para maitatap natin, kasi sa loob nito meron yung naka-indicate na timing mark. Bukod dito, meron pa sa ilalim. So, yun ang kuhanan natin ng base para po sa mga hindi pa alam. Tatanggalin natin yung stator cover. Ito, magneto cover. Ito tawag sa iba. So, tatanggalin natin. Tapos,
itatap natin. Yung iba naman yung mga professional na, pag nagtutuno sila ng mga motor, sa pang racing, or ito naman pang service lang, service type lang, na naka 57mm na bore, 57 na black na to, at stock cam lang, stock valve, at so yun nga, idadagdag ko yung camshaft ko na 6.0, papalitan ko yung camshaft ko na 6.0. So kailangan kong magpalit ng oil dahil tatanggalin ko nga ito, saka pati valve seal dahil i-dry natin ulit, i-lapping natin ulit para 100% raw walang singaw, kasi yun ang dahilan kung bakit nag-loss power yung motor natin, dahil sa compression. Dahil pag may singaw to, mababawasan yung compression ratio niya, yung power niya ay babagal siya or hihina yung takbo yung motor natin. So ito po yung top dead center, tsaka ito na po yung yung sinasabi kong timing mark na ng top dead center. Ito yun, ito. Okay, ito yung top dead center nya. So kailangan mo lang itatapat ng ganon. Yan. So top dead center na siya. Kasi pagka hindi mo tatanggalin yung ito, ang problema ay dahil sa stator coil at sa magnet nito, hindi mo maitatapat ng 100% kapag hindi mo tatanggalin to. Ito. Dahil kusa siyang bababa. Halimbawa nakaganyan siya, tatapos siyang pag ganon, kaya hindi mo masisentro ng top dead center, hindi mo makikita yung timing mark nya. So kailangan tanggalin mo yun, kasi sa ibang motor naman, halimbawa mga XRM, iba to sa mga XRM 110, 125 or sa mga China motor, kasi dito sa gitna may butas yun dito. Ito yung may butas yun. Sa iba ay ito sa Smash wala. So kailangan mo talagang tanggalin para makuha mo yung perfect timing. So ito, balik natin.
Top dead center. Top dead center. Yeah. Finish na mga boss. So, paandarin na natin. mm carb. Yeah, mga boss, tapos na. Ngayon lang namin tinapos kasi kahapon madilim na. Kaya ngayon lang namin tinapos. So ito, finish na. Finished product na. Finished product, parang business Ito. So update na lang namin kayo pag kalalabasan ng gawa namin. Tapos testing pa namin kung ano takbo niya. At least finish na. Tapos na. Tsaka shout out sa aking pinaka magaling, sa Bisaya pa kugihan. Walang girlfriend.
salamat boss. Salamat mga boss sa susunod naman. At hindi lang motor ang kaya natin gawin. Kaya din natin gawin yung mga 4-cylinder, 3-cylinder, 4-cylinder, 6-cylinder hanggang pataas. Makina na lang ng helicopter ang hindi natin kayang gawin. Thanks for watching mga boss. At saka paki-subscribe na rin ang aming YouTube channel, Roel the Mechanic. Tsaka paki-click na lang ng bell button sa baba. Salamat. Once again